Hindi rin siya naniniwala na nanggaling ito sa isang maliit na pamilya lamang. Napansin niya rin na sa isang buwan nilang magkasama, ito ang pinakakalmado sa kanilang tatlo. Bigla namang nagising si Joe Fan at nasabi na tumaas na sa ika-6 na antas ng Chi Gathering Realm ang cultivation niya. Nagulat naman dito si Tianyang dahil nagawa pa ni Joe Fan ito kahit nasa mapanganib silang misyon. Kaya talagang wala na siyang masabi sa kakayahan nito. Isang malakas na pagsabog naman ang narinig ng lahat mula sa gubat, kaya napangiti na lang si Joe Fan dahil oras na para gawin ang kanilang misyon. Sa kabilang banda, natuwa naman ang Elder dahil sa wakas ay nagising na rin ang kanilang pakay, ang Diamond Quicksand, matapos ang 2 buwan na paghihintay nila. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang gold net para makuha nila ang Diamond Quicksand. Hindi rin nagpahuli ang grupo ni Joe Fan dahil agad silang nagtungo sa ilog. Tinanong niya si Tianyang kung handa na ba ang gold net. Ibinigay ito agad ni Tianyang kay Joe Fan, at pagkatapos ay inihagis na ito ng ating bida sa loob ng ilog. Pagkatapos ay ginamit ni Joe Fan ang kanyang array at malalakas na ilaw ng enerhiya ang biglang nabuo sa loob ng gubat. Nagulat naman ang Elder sa bagay na ito, kaya napatanong na lang siya kung saan nanggaling ang mga ito. Napansin niya rin na malamig na tubig lamang ang lumabas sa kanilang gold net, kaya napagtanto niya na may nagnanakaw ng kanyang Diamond Quicksand. Kaya agad niyang sinubukang pakiramdaman kung saan nanggagaling ang kakaibang enerhiya at agad siyang lumipad papunta doon. Ipinangako niya rin na papatayin niya ang taong may pakana nito. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay, lumabas naman ang isang malaking bilang ng Diamond Quicksand sa kanilang harapan. Kaya nang makita ito, natuwa si Tianyang. Naisip niya rin na talagang kakaiba ang utak ni Joe Fan at ang galing nito pagdating sa mga array. Kaya muli niyang tinanong ito kung nais niyang sumali sa kanilang pamilya. Natuwa naman si Ning-er nang marinig niya ang ideya na sumali sa isang pamilya ng 7 families. Agad namang sinabi ni Joe Fan na ilang beses na siyang inalok ng Qianlong Pavilion katulad nito at pareho rin ang kanyang naging sagot. Kaya muli, ayaw niyang sumali sa kanila. Nagpahayag naman si Ning-er na talagang mayabang si Joe Fan kung hindi niya tatanggapin ang alok na ito. Agad namang sinabi ni Tianyang na ipapadala niya ang kontrata ng alyansa sa kanilang pamilya pagkatapos niyang makabalik sa kanyang pamilya. Agad namang sinabi ni Joe Fan na dapat niyang ipadala ito sa Luklan ng Feng City, dahil babalik rin naman siya doon sa oras na matapos niya ang kanyang paglalakbay. Nang marinig ito, agad namang sinabi ni Tianyang na magkakaroon sila ng perma sa oras na makabalik si Joe Fan sa Luklan. Ayaw niya rin na pumirma ang head ng Luklan dahil ang alyansa na ito ay para lamang sa kanya. Nang marinig ito, napatanong naman si Joe Fan kung bakit pare-pareho lang ang lahat ng pamilya ng 7 families. Dahil ito rin ang ginawa ng Qianlong Pavilion. Kahit si Ning-er ay hindi pa rin makapaniwala na nais makipag-alyansa ng Jianhao Mansion sa isang butler lamang. Ang kakaiba pa, ang kontrata na ito ay para lamang kay Joe Fan. Bigla namang tumigil ang paglabas ng Diamond Quicksand, kaya agad na inutos ni Joe Fan na isara na ang gold net. Agad namang sinabi ni Tianyang na hindi nila kailangan magmadali, ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na kung hindi sila agad aalis sa lugar na ito, mamamatay silang lahat. Ipinaliwanag niya rin na dahil sa malaking enerhiya na nilalabas ng array na ito, tiyak niyang nakita na ito ng Elder ng Yuming Valley. Kaya sigurado siyang papunta na dito ang Elder na yon. Nang marinig ito, agad namang nagmadali si Tianyang sa kanyang pagsara ng gold net. Tinanong niya rin si Joe Fan kung ano na ang gagawin nila. Agad namang sinabi ni Joe Fan na kailangan nilang magtungo sa loob ng bundok. Natuwa naman ang dalawa dahil magandang ideya na magtago sila sa loob ng ikalawang area. Ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na mali ang akala nila dahil pupunta siya sa ikatlong area. Nang marinig ito, napatanong naman si Tianyang kung baliw na ba ang ating bida dahil ang ikatlong area ay ang pinakamapanganib na area sa bundok. Nasabi naman ni Joe Fan na alam niya ito. Ngunit sa kanyang isipan, nasabi niya na ang kanyang pakay na level 6 Spirit Beast. Ang Thunder Skylark ay doon lamang makikita. Nakangiting sinabi rin ni Joe Fan na sa ngayon ay kailangan muna nilang paghatian ang nakuha nilang Diamond Quicksand. Makalipas ang ilang sandali, hinati na nila ang Diamond Quicksand sa ikalawang area ng bundok. Natuwa naman si Tianyang dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganito karaming bilang ng Diamond Quicksand. Kaya nasabi na lang ni Joe Fan na talagang tanga ang batang ito. Agad niyang kinuha ang kanyang parte at sinabi na hanggang dito na ang kanilang kasunduan. Nagtanong naman si Tianyang kung paano sila tatakas sa lugar na ito. Inilabas ni Joe Fan ang isang gamot at sinabi na kainin lang nila ito.
Agad namang ginawa ito ng dalawa. Nang makain na ito ng dalawa, nagtanong naman si Tianyang kung ano ang elixir na ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na isa itong Yin Shi Pill, may kakayahan ito na itago ang kanilang paghinga sa loob ng isang araw. Kaya makakaya nilang maglakad sa gubat na ito nang hindi nararamdaman ng mga spirit beast. Pinuri naman ni Tianyang si Joe Fan dahil isa na naman itong kakaibang paraan. Kaya tinanong niya kung saan ito nakuha ni Joe Fan. Nagsaad si Joe Fan na siya mismo ang gumawa nito. Napasigaw naman sa gulat si Tianyang dahil may kakayahan rin pala si Joe Fan sa paggawa ng elixir. Kaya nasabi na lang niya na talagang henyo ang batang ito, kumpara sa kanya na nagmula sa isang malaking pamilya ay wala pa rin siya sa kalahati ng kakayahan ni Joe Fan. Kaya naiinis na tumalikod na lang si Tianyang habang sinasabi niya na kailangan na nilang umalis. Nagtaka naman si Joe Fan kung ano ang nangyari sa batang ito dahil bigla na lang nag-iba ang kilos nito. Sa kabilang banda, matapos ang ilang oras na paglipad, narating na rin ng Elder ang lugar na pinagmulan ng enerhiya kanina. Bumungad sa kanya ang isang malaking butas kaya napagtanto niya na tama nga ang kanyang hinala na may nagnakaw ng kanyang diamond quicksand. Naisip rin ng Elder na maaaring hindi pa nakalayo ang salarin na ito. Kaya galit niyang sinabi na hindi niya hahayaan na makuha lang ito ng kumag na ito sa kanya. Nasabi rin ng Elder na mukhang hindi nagtatago sa unang area ang salarin kaya sa tingin niya ay nasa ikalawang area ito ng bundok. Kaya agad na muling tumalon palabas ang Elder at sinabi na hindi siya maloloko ng kumag na ito. Kaya agad siyang umalis. Samantala, habang mabilis na tumatakbo ang tatlo, bigla namang naramdaman ni Joe Fan ang malakas na aura na sumusunod sa kanila, kaya siya ay napatigil sa kanyang pagtakbo. Nagtanong naman si Tianyang kung may problema ba. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Joe Fan at sinabi niya na patuloy silang hinahabol ng Elder sa ikalawang area. Nagulat naman dito si Tianyang dahil sa bilis ng Elder na ito ay mahuhuli niya sila. Nagpahayag naman si Joe Fan na kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang gagawin nila. Ipinaliwanag rin niya na ang kanyang orihinal na plano ay sayangin ang oras ng Elder sa paghahanap sa kanila sa unang area ngunit hindi niya inaasahan na agad na didiretso ang Elder sa ikalawang area. Kaya sa tingin niya ay alam na agad ng Elder na balak nilang magtago sa loob ng second area. Kaya napatanong na lang si Joe Fan kung paano ito nalaman ng Elder. Nagtanong naman si Tianyang kung narinig na ba ni Joe Fan ang titulo ng 7th Elder na ito ng Yuming Valley. Sinagot naman ito ng hindi ni Joe Fan, ang alam niya lamang ay may isang Elder ang nakatalaga sa bundok na ito na nagmula sa Yuming Valley. Seryosong sinabi naman ni Tianyang na nasa panganib silang tatlo, dahil ang Elder na naghahabol sa kanila ay isang Taxil at Tusong Elder ng Yuming Valley, ang titulo niya ay ang 7th Ghost. Halos lahat ng mga plano ng kanilang sect ay nagmumula sa kanya. Kilala ang Elder na ito sa pagiging tuso at demonyo, kaya maraming tao ang nagsasabi na siya ay isang henyo pagdating sa estratehiya. Nang marinig ito, tinanong ni Joe Fan kung malakas ba ang Elder na ito. Ipinaliwanag naman ni Tianyang na hindi lamang ito malakas sa martial arts, matalino rin ito sa paglalatag ng mga patibong at panglilinlang. Isa sa mga nabiktima niya ay ang ikasyam na Elder ng Chenlong Pavilion, na nawalan ng kanyang golden purple eyes dahil sa plano ng 7th Ghost. Dahil dito, maraming tao ang galit na galit sa kanya, ngunit marami rin ang natatakot sa kanyang kakayahan. Napagtanto ni Joe Fan na kaya pala nabigo ang kanyang plano ay dahil sa isang baliw na Elder rin ang kalaban niya. Naisip niya na mukhang hindi nila matatakasan ang matandang ito, kaya mas mabuti pang labanan nila ito ng harapan. Nagmungkahi si Tianyang na maaari nilang iwan ang babae na kasama nila dahil kung wala ito, mas mabilis silang makakatakas at tiyak na matatakasan nila ang Elder. Nagmakaawa si Ning sa ating bida na huwag siyang iwanan dahil nangako siya na ilalabas siya nito sa kanilang lungsod. Ngunit, sinabi muli ni Tianyang na wala na silang oras, kaya dapat na nilang iwanan si Ning upang matakasin ang ikapitong Elder. Hindi pumayag si Joe Fan, alam niya na kung hindi dahil sa Yin Shi Pill na ginawa niya, tiyak na iiwan rin siya ni Tianyang. Hindi nakapagsalita si Tianyang nang marinig ito. Kumpiyansa namang sinabi ng ating bida na walang sino man ang makakatalo sa kanya, kaya hihintayin niya rito ang 7th Elder at lalabanan niya ito hanggang kamatayan. Nagulat si Tianyang ngunit alam niya na hindi siya makakatakas, kaya naniwala na lang siya sa kanya. Samantala, walang tigil na pagtakbo ang ginawa ng 7th Elder upang mahabol ang ating bida. Kahit ang mga malalakas na halimaw ay mabilis niyang napatay dahil sa kanyang pagmamadali. Matapos ang ilang oras na pagtakbo sa loob ng ikalawang area, narating niya ang lugar kung saan nagtatago ang tatlo.
Tumawa siya dahil napagtanto niyang hindi man lang tumakas ang tatlong rabbit na ito. Kaya agad niyang inutos na lumabas na ang mga ito, dahil kung hindi, siya mismo ang huhuli sa kanila. Tumawa si Joe Fan at pinuri ang matanda dahil nalaman nito agad na naroon sila. Ang mas nakakagulat pa ay nalaman ng matanda ang bilang ng kasamahan niya gamit lamang ang isang dahon. Sinabi ng elder na hindi dapat magyabang ang ating bida dahil alam niyang nasa ika-6 na yugto lamang siya ng Chi Gathering Realm. Nagulat si Joe Fan dahil talagang matalino ang matanda. Nasabi niya rin na mas matalino pa ang matanda kumpara sa inaasahan niya, kaya mukhang magiging mahirap ang laban na ito. Agad na sinubukan ni Joe Fan na makipag-ayos sa matanda at hiniling niya na pakawalan sila kapalit ng pagbalik niya ng Diamond Quicksand. Tumawa ng malakas ang elder at tinanong kung niloloko ba siya ng ating bida. Dahil ang Diamond Quicksand ay pagmamay-ari niya. Dahil ninakaw nila ito rin ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Isang malakas na pagsabog ang nangyari dahil sa atake ng elder. Ipinangako niya na sa araw na ito ay pagbabayar niya ang mga ito at sisiguraduhin niyang mawawala ang kanilang mga buhay dahil sa pagkuha ng pagmamay-ari niya. Hindi natakot ang ating bida at hinamon niya ang elder na subukan niyang gawin ito. Lalo pang nainis ang elder dahil sa pagiging mayabang ng ating bida. Kaya agad siyang umatake upang patayin ito. Ngunit agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang array at isang malaking ibon ng apoy ang nabuo at agad nitong inatake ang ika-7 elder. Dahil sa hindi inaasahan ng elder ang atake na ito, wala na siyang nagawa kundi harangin ito gamit ang kanyang katawan. Dahil dito, napaatras rin siya palayo sa ating bida. Napagtanto niya na ang bagay na ito ay isang array, kaya nasabi na lang niya na talagang minaliit niya ang kakayahan ng ating bida dahil hindi niya inakala na isang level 5 array master pala ang kumag na ito. Ngunit hindi naman natakot ang elder dahil sa kasalukuyang lakas ni Joe Fan ay hindi niya magagamit ng husto ang array na ito. Kahit na makontrol man niya ito, hindi pa rin ito sapat upang talunin siya. Agad ring binuksan ng elder ang kanyang aura at isang malaking halimaw ang nabuo rito. Bigla ring umungol ang halimaw na aura na ito na siyang ikinabahala ng ating bida. Nasabi rin niya na hindi niya inaasahan na may taglay pala na isang malakas na martial arts ang matanda na ito. Tumawa naman ang elder at sinabi niyang oras na upang mawala si Joe Fan kaya agad niyang ginamit ang kanyang teknik upang umatake. Hindi naman nagpatinag si Joe Fan at ginamit niya muli ang array upang harangin ang atake ng elder. Agad rin niyang inutusan si Ning-Er na oras na upang umatake siya. Agad namang ginamit ni Ning-Er ang array at isang malakas na hangin ang kanyang nabuo na siyang mas nagpalakas pa sa apoy ng ating bida. Dahil dito, mas lumaki ang apoy at tuluyan itong natalo ang atake ng elder. Kahit na ang elder ay hindi inaasahan na kayang gamitin ng iba ang array na ito. Ngunit hindi natapos ang kanyang pag-iisip dahil muli namang inutusan ni Joe Fan si Yan Tang na umatake na ito. Bigla namang nagulat ang elder nang makita niya na nasa likuran pala niya ang isa pang kalaban. Agad namang pinakawalan ni Yan Tang ang isang malakas na kidlat na siyang sumanib rin sa apoy at hangin na ginawa ni Joe Fan at Ning-Er. Dahil dito, mas nabuo ang isang malakas na atake na siyang naghugis ibon. Kaya agad itong ginamit ni Joe Fan upang atakihin ang elder. Ngunit bago pa man siya matamaan ng atake na ito, agad naman niyang ginamit ang kanyang sandata at mabilis lamang nitong naputol ang pinagsamang atake ng tatlo. Nagulat naman dito ang ating bida dahil ang sandata na ito ay nasa antas ng 4th grade magic treasure. Lumabas naman ang dugo sa bibig ng elder at sinabi niya ngayon lamang siya nabigyan ng ganitong pinsala ng kanyang mga kalaban sa isang laban. Kaya hindi niya inakala na ang makakagawa nito sa kanya ay 3 bata lamang. Kaya sa ngayon, kinikilala na niya ang lakas ng 3 ito. Nasabi rin niya na kapag nagpatuloy ito, walang mananalo sa kanilang lahat. Kaya kung ibibigay ng 3 ang kinuha nilang Diamond Quicksand, hindi na niya itutuloy ang paghabol sa kanila. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niyang maaari nila itong gawin. Inilabas rin ni Joe Fan ang Diamond Quicksand kaya ito na ang magiging kasunduan nilang dalawa. Ngunit bago pa man maibigay ni Joe Fan ang Diamond Quicksand sa kanya, agad naman na naisip ng dalawa na papatayin nila ang isa't isa. Kaya agad na nagpatuloy ang dalawang ito sa kanilang pag-atake. Agad na ginamit muli ng elder ang kanyang sandata at ito ay nag-anyo bilang isang centipede. Hindi naman nagpahuli si Joe Fan dahil agad rin niyang ginamit ang array upang gumawa ng isang malaking apoy. Mas pinalakas rin ng dalawa niyang kasamahan ang atake na ito kaya mas lumaki pa ang apoy na ito na siyang tumama sa ika-7 elder. Dahil dito, wala nang nagawa ang elder kundi umatras muna palayo sa kanila.
Sinabi rin niya na sana ay hindi na lang siya naniwala sa sinabi ng ating bida. Ngunit nagpahayag naman si Joe Fan na silang dalawa ay parehong demon cultivator kaya hindi siya nito maloloko. Nabahala si Yan Tang dahil sa demonyong kalikasan ng dalawa, nagpapasalamat na hindi niya kalaban si Joe Fan na maaaring maging malaking problema. Nanginginig sa inisang elder dahil sa ating bida, hindi inaasahan ang pakikipaglaban sa isang demonyo, kaya kailangan niyang kumalma. Sinuri ng elder ang kanyang mga opsyon upang mabago ang resulta ng laban. Napansin niya ang pamilyar na mukha ng babaeng kasama ng ating bida, at agad niyang tinawag ang pansin nito. Sinabi niyang 5 taon na mula nang magkita sila at hindi niya inakalang ang batang iyon ay lalaki bilang isang magandang binibini. Nangamba si Ning-er nang makilala siya ng elder. Nang makita ito, sinabi ni Joe Fan na huwag idamay ang bata sa kanilang labanan. Tumawa ang elder at tinanong si Ning-er kung bakit siya naroon. Dagdag pa niya, ang kanilang pamilya ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Yuming Valley, kaya hindi niya maintindihan kung bakit lumalaban siya. Mula sa araw na yon, ito na ang magiging dahilan ng kamatayan ng kanyang buong pamilya. Lalo pang nangamba si Ning-er nang marinig ito, na wala ang kanyang focus sa array. Ginamit ng elder ang pagkakataong ito para umatake, ngunit agad na ginamit ni Joe Fan ang kanyang apoy para harangin ito. Ginamit din ni Tanyang ang kanyang kidlat para palakasin ang apoy ni Joe Fan. Dahil dito, natunaw lang ang atake ng elder at napilitan siyang gamitin ang kanyang sandata para harangin ang apoy. Nang mawala na ang usok, tumawa ng malakas ang elder at sinabing dapat hindi na sumali si Ning-er sa laban dahil ikakamatay ito ng kanyang pamilya. Sinabi rin niyang ang dalawang kasamahan niya ay maaaring iwan siya dahil hindi niya kilala ang pamilya ng mga ito. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi makakatakas ng madali, kaya dapat niyang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Sumigaw si Joe Fan na huwag pakinggan ang elder. Ipinaliwanag niya na para hindi mamatay ang kanyang pamilya, kailangan nilang patayin ang elder doon para hindi ito makapag-ulat sa Yuming Valley. Dagdag pa ni Joe Fan, ang array ay magagamit lamang nila kung 3 silang nagbibigay ng aura dito. Hanggat wala sa kanila ang namamatay, kaya nilang patayin ang elder.